Hello pong muli mga kababayan, nagbabalik po muli ang inyong lingkod, si Katambay Manong po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Kahit po saan tayong bansa naroon, maingatan nawa po tayo mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin mga Tambay, finally, meron na po, dahil nga po sa dami po, sa tagal ko na po sinasabi, bakit meron tayo isang congressman na nananatili po sa House of Representatives sa kabila ng ito ay kung may conviction na, ni hindi man lang po pinapatawan ng suspension o suspinde ang congressman na ito. Ngayon, meron na po, mismo po mga katutubo natin na yung ginawan po ng pagiging kung saan nagkakaso siya ng child abuse ay pumunta na po at nag-complain na po ng ethic complaints po sa Kamara mga katambay. Pakinggan po natin ang ating mga kababayan at kasama po ang isang abogado na talagang hindi na po nila pinalagpas ang mga pangyayari po na umaabuso po isang convicted ay nagiging hari pa sa House of Representatives. Pakinggan po natin ang kaganapan. Po ang ating mga miyembro po ng indigenous peoples from Talaingod para po maparating dito sa House of Representatives na kinakailangan po na isuspinde at kailangan po tanggalin sa pwesto si Representative Franz Castro kasi nakikita naman namin at natin na convicted na siya sa Regional Trial Court and even if it is on appeal before higher courts, but the administrative aspect of the crimes that she committed should be likewise under investigation, and if after proper proceedings it is found that she is administratively guilty, then proper penalty such as suspension or if not expulsion from the House of Representatives. Ako po si Dato Malibato Kausing, isang ancestral domain management officer ng ancestral domain ng Atamonobo ng municipality ng Talaingod, Davao del Norte. Nandito po kami dito sa Manila ngayon, kasama namin yung tatlo naming tribal leader dahil tatlo lang yung hinihingi namin sa ating gobyerno ngayon na gusto namin matanggal yung si Franz Castro. Bakit? Kasi yung ginawa niya sa amin parang hindi nirespeto yung rights of the IP, in terms sa aming rights, kasi hindi niya nirespeto. Bakit hanggang ngayon nakapagsahod pa rin sa ng pira ng bayan na sa lahat, So ipangalawa, parang walang respeto ng yung tawag yung sa aming tribo, parang walang respeto. Bakit nandyan pa rin siya sa Kongreso? So pangatlo yung discrimination, walang respeto, or ano po yung sabihin, yung hanggang ngayon patuloy pa rin yung serbisyo ng ating bayan. So gusto namin na marinig yung sa aming hinaing na matanggalan siya, mapaalis isip congresswoman sa ating bansa, or kasi parang iba talaga sa aming customary law, kasi parang wala na kaming wala nirerespeto yung law namin. So yun nga, pinag-deklara namin ng persona non grata sa aming tribo sa Atamonobo ng lungsod ng Talaingod. Pinadeklara namin ng persona non grata yung si Franz Castro. At kasi napakasakit sa amin, in behalf of Atamonobo ng bayan ng Talaingod, napakasakit sa amin. Convicted na siya sa pagdadala yung mga kabataan. Bakit hanggang ngayon patuloy pa rin yung nagsasahod ng kaban ng bayan? Oh yeah, mga tambay, nakita po ating mga kababayan, mga katutubo na talagang masama loob. Talagang binabastos din po ang kanilang tribo dahil sa kabila ng may conviction na ang isang Franz Castro ay nakikita pa rin po nila na naghahari at pinag-uubra po ng isang speaker ng Kamara ang isang Franz Castro. Meron naman po sagot ang Vice President yan .
Di ba? Ano sabi ng Vice President? Ang Speaker ay nakipag-alyansa na sa Makabayan Bloc ayon sa Vice President at sa mga sumusuporta raw sa CPP, NPA, NDF, mga tambay. Kaya po, makikita po natin talaga yan si Franz Castro ayon po sa Vice President. Kaya nga, naki-alyanse, di ba? Kaya nga, malakas ang loob. May sagot naman po si Franz Castro dyan, mga tambay. Meron po siyang conviction ng child abuse. Ito po, may sagot po siya, mga tambay. Hindi po pwedeng hindi sasagot. Hindi ko pa nababasa yung complaint na sinubmit kahapon. So, nakita ko lang doon sa mga interview ninyo, no, doon sa mga complainants. Well, nakita naman natin sino yung kasama ng mga complainants na abogado pa ni Kibuloy. Kaya alam na kung sino yung may pakana nitong complaint na ito na tingin natin ay bahagi na naman ito ng political harassment, political stunt na naman ng mga Duterte dahil tingin natin ay ito ay parang revenge, paghihigante doon sa ginawa natin pagbubunyag ng confidential funds at itong pag-endorse natin sa Makabayan nitong impeachment complaint. So, yun. So, tingin ko ay bahagi ito ng political persecution na naman sa akin. Ayan, mga kabayan, nakita niyo po sagot ng isang Franz Castro. Parang siya pa ang ape at siya pa ang pinupolitika ngayon, mga tambay. Political harassment, ibang klase. At paghihiganti raw po. Dahil unang-una raw po, nakita niya, sino raw po ba abogado? Ibang klase. Abogado raw po, ay abogado raw po ni Kibuloy. At isa pa raw, mga Duterte raw, ay talagang yun na isang revenge sa kanya. Ibig sabihin, pinaghihigantihan siya dahil nga raw po doon sa kanilang natuklasang confidential fund at yung pag-file daw po ng Makabayan Bloc sa impeachment complaint nila. Ibang klase, no? Sino po ba ang may kaso? Ano po ba kinalaman ng mga Duterte sa kaso mo? Hindi naman saklaw ng mga Duterte na sinasabi mo ng mga Duterte. Ang Supreme Court, ang Korte ng Pilipinas, iba po yan, separate body po yan. Ano naman kinalaman? At ikaw ang gumawa nun. Ikaw ang nagtakas sa mga bata. Kinuha mo yung mga bata doon sa ating mga probinsya sa Mindanao. Di po ba? Doon sa ating mga katutubo na meron din po silang sariling sinusunod na batas. Pero nga, ibang klase ka. Napakagaling mo. Talagang pinagkakaguluhan ka pa ng media. Parang ikaw pa ngayon ang pinopolitical harassment. Samantalang may conviction ka na ng child abuse. Nararapat lang po yan. Tanging sa Pilipinas lang natin nakikita na meron ng convicted o conviction. May kaso na po. Dapat nga po kidnapping Di ba? Kung talagang titingnan po talaga, kidnapping ang kaso po nito dahil mga bata po ang maitinakas nito. Hindi naman po yung pang-aabuso napakagaang pa nga yun para sa kanya, child abuse. Di po ba? Dahil unang-una, hindi mo pinagpaalam sa mga magulang yung pagkuha mo sa mga minor, saan mo dadalin. Di ba? Kidnapping Pero, korte po kasi nasusunod buti nga, pasalamat ka pa nga. Child abuse lang ang binigay sa yung conviction. Convicted, di ba? Inaapila mo lang yan. Pero ang sinasabi nga natin, kahit ng mga Pilipino, kahit ni Kamanong, hindi ka nakarapat dapat. May kaso ka, tapusin mo muna ang kaso mo. Saka ka maglingkod sa bayan. Saka nakakita na hindi ka man lang bigyan ng suspension ng kamara dahil malakas kayo ngayon sa kamara. Ganun ba? Ibig sabihin, ang ating House of Representatives may tinitingnan at tinititigan na ngayon kung sino ang gusto nilang manatili ang sa institusyon na sinasabi. Ganun po ba? Kaya ngayon, talagang dapat ngayon sumagot ang Speaker at sumagot po ang House of Representatives sa gusto ng taong bayan at ng ating mga katutubo, mga katambay, na titingnan natin kung anong sasagot ng House of Representatives dito po sa talagang complaint po dito po sa kanya. Talagang nakakahiya po kasi nakakahiya sa buong mundo
pag nalaman po ang ganitong sistema po sa atin sa House of Representatives na meron pong ganitong klase na nangyayari, na meron pong conviction, may kaso, pero nananatiling sumusweldo, pinasusweldo ng taong bayan, mga katambay, ibang klase. Dapat nga dito, suspension na, tanggalin na. Kung yung ibang congressman, tinatanggal nila eh. Hindi pa nga naglilitis ang kaso, tanggal na. Katulad ni Tebes. Napakadali nilang tinanggal si Tebes. Si Congressman Tebes. Di po ba? Isang dali lang. Tanggal. Samantalang si Franz Castro, nalitis na, convicted na ng child abuse, hindi pa matanggal. Samantalang si Tebes, hindi pa nag-uumpisa ang litis nun. Wala pang litis sa korte yon, pero natanggal na. Kaya nakikita niyo po yung biases na sinasabi ng Vice President. Ano aasahan natin sa House of Representatives kung ang sinasabi ng Vice President, yung mismo na may convicted na kaso, ay nakipag-alyansa ka para gamitin mo daw para dito sa niluluto nila na demolition job sa Vice President. Gamit na gamit, di po ba? Gamit na gamit sila, ang Makabayan Black. Wala nga sila nakikitang complaint eh. Wala sila nakikitang korupsyon. Dahil gigil na gigil sila sa confidential fund ng Vice President. Pero nakita ba natin nagsalita man lang sila sa confidential fund ng Pangulo na hindi bababa sa 4.56 billion? Ayon na yan sa COA. Naglabas ng COA na pinakamalaking ginastos ng Intel and confidential fund ang Pangulo ng bansa. Siya ang pinakamalaki sa loob ng 12 buwan. Nagsalita po ba dyan ng Makabayan Black? Ang mainstream media ba? Nagtanong ba dyan kung tama ang paggastos? Nasaan ang mga resibo niyan? Di po ba hindi? Kaya nga nakikita natin na may katotohanan po talaga pala ang sinabi ng Vice President na nagkampi-kampi sila para lang ipolitika pabagsakin ng isang Vice President. Di ba? Dahil wala silang nakikitang ibang problema ng bansa maliban sa Vice President eh. Maliban sa Vice President. Samantalang yung malalaking korupsyon, hindi nila nakikita. Kaya dapat matanggal na ito. Dapat po talagang bigyan po ito ng parusa o talagang ito po, yung sinasabi nga pong kahihiyan natin, nakakahiya po kasi. Nakakahiya na meron tayong institusyon na ganito na pinag-uubra mo. You know, samantalang sa ibang congressman, napakadali mo siya isuspinde. You know, itanggalin sa Kamara. Samantalang pagdating sa isang Franz Castro na sumusuporta at nahandun ng kanilang tiwala sa CPP, NPA, NDF. Pero ang bansa natin, ang gobyerno natin, spoiled pa ito. At gamit na gamit pa ang sumusuporta sa CPP, NPA, NDF. Sa pangunguna po yata ng Makabayan Black. Mga kababayan, ibang klase. Kaya dito yung sinasabi nga po natin na talagang ipatupad po ito. Itong ethics na to, yung ethics complaint po ng mga katutubo po natin. Nararapat lang po yun, mga kababayan. Hindi po karapat-dapat na maglingkod po sa atin ang ganitong may kaso na conviction. Hindi po. Nakakababa ng dangal ng ating bansa, ng ating justice system. Nakakababa ng dangal. Lalo ang institusyon ng House of Representatives. Ganyang klase na lang ba meron tayong House of Representatives na pagdating po sa kanila nagkakaroon ng protection at pinagtatakpan at nakikita mo yung biases ng isang House of Representatives. Ayan, mga abogado na po yan. Magagaling na abogado. Alam ang batas. Pero pagdating po sa House of Representatives, may sarili po silang batas at rules. Okay lang po maglingkod sa kanila ang may mga conviction, may mga kaso. Okay lang po. Tanggap na tanggap po nila. Kaya anong klase po ang ating House of Representatives? Gumagawa ng batas, nagbabalangkas ng batas, pero kauna-unang hindi sumusunod yata sa batas. Ibang klaseng mambabatas, mga kababayan. Kaya good luck na lang sa iyo, Franz Castro. At maghahalala na. Tingnan po natin ang gagawing aksyon po ng House of Representatives. Pag ito po hindi inaksyonan, alam na this. Wag na wag po natin mga iboboto itong mga ito. At hindi po karapat-dapat. Mas pinoproteksyonan po nila ang may mga conviction kaysa sa mga normal na mamamayan. Ano pa mahihita natin sa ganitong klaseng House of Representatives? Pinagtatakpan nila dahil lang sa kanilang mga agenda
at yung kanilang sariling pang-interest lang yata ang kanilang mga iniintindi at layunin po sa House of Representative. Good luck na lang sa iyo, Franz Castro. Ibunuin mo muna at talagang linisin mo muna ang iyong pangalan sa korte. Dahil ikaw ay may conviction na. Nahandyan ang ating mga kababayang katutubo, ang ating mga kapwa Pilipino na talagang nagsampa sa iyo ng kaso, hindi ka naman nila tatantanan hanggat hindi ka nakukulong. Dahil nga, galit na galit sa iyo, lalo sa mga ginawa mo. At galit na galit din sila sa sumusuporta sa CPP, NPA, NDF dahil nagagamit ang kanilang tribo, ang kanilang bayan, ang kanilang probinsya at ang kanilang mga barangay. Dito po sa mga sinasabing NPA dahil diyan po sila kumukuha yata ng enforcement sa mga katutubo nating kababayan. Muli po mga kababayan, maraming salamat po. At dito po sa inyo po, sa mga gusto po na ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga kababayan. Ingatan nawa sa muli. Paalam. Bye-bye.